Sa bawat kwento at buhay, liwanag niya ang gabay. Dito sa Dove TV, pag-asa'y dadaloy lagi. Sama-samang manalig, sa Diyos tayo magsisilbi. Dove TV. Ngayon po ay gusto po nating bigyang pansin ang madalas na sinasabi po ng ating mga kaibigan na patayan niya ang pananampalataya kung ito'y hiwalay sa mga gawa. Nais po nating bigyang pansin ang mga talatang ito sa Biblia kung papaano pong sinabi ng manunulat na si Santiago na ang kanyang sinabi po na kapag kaanya ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. At ito po ay tinitindigan ng ating pong mga kababayan kapag ka ang usapin po ay tungkol sa relihiyon at kapag ka ang usapin po ay tungkol po sa kaligtasan, ay isa ito sa kanila pong tinatayuan. Mabuti po basahin na po natin ang nakasulat sa libro po ni Santiago 2:26. Ganito po ang ating mapapakinggan mga kababayan. Sapagkat kung papaanong ang katawan na walang espiritu ay patay, at gayon din naman ang pananampalataya na wala mga gawa ay patay. Tama po ang inyo pong narinig. Tama po ang inyong napakinggan na patayan niya ang pananampalataya kung ito po ay hiwalay sa mga gawa. Kaya nga po, pinaninindigan at tinatayuan po ng ating mga kababayan ang mga talatang ito na nakasaad po sa libro po ni Santiago. Mabuti pong aralin ho nating mabuti at suriin ho nating mabuti kung paanong naisulat ang mga talatang ito. Mabuti po mga kababayan ay basahin na ho natin una ang mga pangyayari bago pa man ang pangyayari na nakasaad sa Santiago 2:26. Dito po sa mga gawa 8, talatang 1 mga kababayan, ay ganito po ang ating mababasa. Mabuti po at basahin na natin at unawain ho nating mabuti. Ganito po ang nakasaad sa mga gawa 8:1. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At nang araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Ano po ang background? Ano anya ang background? Bakit? Merong sulat si Santiago sa kanya pong mga manampalataya. Kanya pong mga kapanalig. Dahil sa matindi pong pag-uusig mga kababayan sa panahon ng unang iglesia doon po sa Jerusalem, ang lahat po ng mananampalataya ay nagsipangalat sa iba't ibang dako po ng Judea at Samaria. Ang nais pong ipakahulugan at sabihin ni Santiago, bagamat sa matinding pag-uusig at pagsubok, ay dapat kayong manatiling matatag. Dapat manatili kayong matatag at inyong maipakita at maipahayag na kayo anya ay binago na ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Kaya nga po mga kababayan, ang sabi po ng ating mga kababayan at mga kaibigan, hindi anya sapat ang pananampalataya lamang. Kailangan din natin ng mga gawa. Kaya nga po, ang sabi po ng banal na kasulatan, sa pamamagitan po ng apostol na si Santiago, dapat pong maipakita ninyo na kayo'y binago na nga, na kayo'y iniligtas, at kayo'y pinatawad na nga ng inyong mga kasalanan, at kayo nga'y nagkaroon na ng katwirang mula sa Ama.
sa pamamagitan anya ng inyong mga gawa. Hindi po sinasabi ni Santiago na kailangan ho nating gumawa ng mabuti sa ikaliligtas ninyo. Dahil unang-una po sa lahat, sila po ay iniligtas na. Nagkaroon na ng kapatawaran ang kanilang mga kasalanan doon pa sa mga gawa. Gawa 8:1, dahil sa kanilang matinding pag-uusig sa panahon ng unang iglesia, ay nagsipangalat sila. Ang nais pong ipakahulugan ni Santiago, mga kababayan, ay dapat ninyong maipakita na kayo nga ay ligtas na. Kayo nga ay pinatawad na ng inyong mga kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa sulat po ni Apostol Pablo. Ito po ay pagpapatunay. Ito po ay pagpapatunay na kailangan ho natin ng pananampalataya upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Sa Efeso 2:8, mga kababayan, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po ang nakasaad? Ano po ang nakasulat sa Biblia? Ang sabi po niya ni Apostol Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng ating Panginoong Diyos. Tama po ang narinig ninyo, mga kababayan, na sa pamamagitan anya ng ating pananampalataya at sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, tayo ay nangaligtas. Dahil ang kaligtasan po ay biyaya. Dahil ang kaligtasan po ay bigay sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, mga kababayan at mga kaibigan, mali po na kung atin pong sasabihin na kailangan at kulang anya ang ating pananampalataya at hindi sapat ang pananampalataya lamang kung ang usapin ay tungkol po sa kaligtasan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa pamamagitan lamang anya ng iyong pananampalataya at ng ating pananampalataya sa ikaliligtas ninuman, mga kababayan. Sapat po ang ating pong pananampalataya. Dahil ang ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa krus ng Kalbaryo ay hindi po nagkulang. Hindi po nagkulang ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Siya po'y ipinako, namatay, inilibing, pagkalipas po ng 3 araw, muli po siyang nabuhay, alang-alang sa atin pong mga kasalanan. Ang katwirang nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo ay dapat makamtan ng isang tao. Dapat makamtan ninuman, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi ito'y sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya. Itutuloy lamang po natin, mga kababayan. Ano pa po sabi? Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa ganang inyong mga sarili, ito'y kaloob ng ating Panginoong Diyos. Ibababa lang po natin hanggang 9, ganito po ang nakasaad. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay wag magmapuri. Ano po ang nakasaad? Hindi po anya sa pamamagitan ng mga gawa. Sa papaanong paraan? Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ang iyo pong pananampalataya, ang iyo pong pagsampalataya ay sapat na upang magkaroon ka ng katwirang nagmumula sa Ama. Hindi po kailangan ng mga gawa o ng mabubuting mga gawa. Isa po pa pong talata sa banal na kasulatan dito po sa Tito 3:5, ganito po ang ating mababasa, mga kababayan. Tayo anya ay iniligtas hindi dahil sa ating mga mabubuting mga gawa, kundi tayo'y kanyang iniligtas sa pamamagitan ng kanyang mga habag. Kinahabagan po tayo ng ating Panginoong Diyos amang nasa langit, na hindi po natin kailangan gumawa pa po ng mabuti sa ikaliligtas po natin. Bakit?
ang kaligtasan po, sabi ng banal na kasulatan, ay kumpleto na. Tinapos na po ng ating Panginoong Hesukristo doon pa po sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po mga kababayan, hindi po natin tinututulan. Hindi po namin tinututulan ang paggawa po ng mabuti. Bagkus ang paggawa po ng mabuti ay isang mabuting gawa sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Pero kung ito ang magiging dahilan at pundasyon at iyong pinaniniwalaan sa ikaliligtas mo, ito po ay matinding tinututulan ng banal na kasulatan o ng Biblia. Ganito po ang pahayag sa atin. Sana po ay nasuri po nating mabuti. Sana po ay natutunan po natin mga kababayan na hindi po kaligtasan ang pinag-uusapan sa sulat po ni Santiago 2:26, kundi kailangang maipakita ang iyong mabubuting mga gawa dahil anya kayo'y iniligtas na. Kayo anya'y pinatawad na ng inyong mga kasalanan. Hindi na anya kailangang gumawa pa ng mabuti sa ikaliligtas. Isang bagay lamang po na dapat po nating matutunan mga kababayan, na hindi po natin pwedeng ipaghiwalay ang pananampalataya sa ating mga gawa. Kailangan maipahayag natin na tayo po ay may kapatawaran. Dapat maipahayag po natin na tayo po ay iniligtas na ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating mga mabubuting mga gawa. Dapat ganun po mga kababayan. Dahil wala pong nakasulat, wala pong sinabi, wala pong nakatala sa banal na kasulatan na kailangan po nating anyang gumawa ng mabuti sa ikaliligtas po natin. Hindi po. Sana po ay naunawaan po natin ang sulat po sa Santiago 2:26 na hindi po anya sapat ang pananampalataya lamang, kailangan po nating ng mga gawa. Hindi po. Matinding tinututulan po yan ng banal na kasulatan. Dahil ang simpleng paraan upang ang tao'y magkaroon ng kapatawaran ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos at sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya. Mga kababayan, sapat na po ang ginawa. Sapat na po ang nangyari sa krus po ng Kalbaryo na hindi na po natin kailangan pang gumawa dahil ginawa na po, kompleto na po ang kasaysayan ng kaligtasan, ang kasaysayan ng kapatawaran, ginawa na po ng ating Panginoong Hesukristo. Bagkus dapat po nating sampalatayanan ang katotohanan ito. Na sabi po ng banal na kasulatan, sa pamamagitan anya ng biyaya, kayo'y nangaligtas at ito'y hindi sa ganang ating mga sarili, ito'y kaloob po ng ating Panginoong Diyos. Sana po mga kababayan ay may natutunan. Sana po ay naunawaan po nating mabuti ang mga pahayag po ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng ating pong pagbabasa at pagsusuri po nito, mga kababayan. Ito po muli ang inyo pong kaibigan na patuloy pong naglilingkod sa inyo, patuloy pong mangangaral ng mga salita ng Diyos nang naaayon po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Isang magandang hapon po muli sa inyo. Nawa po ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay umabot hanggang sa loob po ng inyong mga tahanan. Salamat po ng marami sa inyong mga kababayan. Sa Diyos tayo magsisi.